Kaugnay naman po sa epekto ng Bagyong Tino sa Eastern Visayas, makakapanayan po natin si Ray Gozon, Officer in Charge ng Office of Civil Defense Region 8. Ginoong Gozon, magandang gabi. Si PR Kanghel po ito. Ma'am Pia, good evening po. Magandang gabi din po sa lahat ng mga nanonood po sa istasyon niyo. Sir Gozon, unang-una, saan po kayo naka-istasyon po ngayon? Nasa Tacloban City po ako ngayon, ma'am. Alright. So, kamusta po ang lagay ng panahon dyan po sa Tacloban? Ngayon, ma'am, may pabugso-bugsong pag-ulan and medyo nararamdaman na rin po namin yung hangin. So, sir, nasa Tacloban po kayo, pero I'm sure yung monitoring po ninyo sa buong rehiyon po, no? Ano po ba yung mga nakuha nyong report o natanggap nyong report sa ngayon? Okay, ma'am. Ma'am, may na-monitor kaming mga video clips galing sa Eastern Samar. Medyo malakas na din po yung nararamdaman nilang hangin doon as of this time. Pero wala pa naman pong reported ng mga damages kasi nga po at the onset pa po ng pananalasa doon sa Eastern Samar. But nevertheless, ma'am, we will keep monitoring and we will provide an update later po. Sir, meron na po bang mga lugar kung saan may forced evacuation? Ang pagkakalam ko, ma'am, nagkaroon ng preemptive evacuation. Wala pa ba kaming nabalitaan ng forced evacuation? Baka po sumunod po yung ating mga kababayan na mag-evacuate. At lahat naman po ay sumusunod po. No? Sapat po ba yung bilang ng ating mga evacuation center? Yes, ma'am. As of this time, as of kanina, na-monitor naman po natin na isipan naman po na pupuno yung mga evacuation centers in the sense naman po na yung iba nag-evacuate din po sa kanilang mga relatives. Sir, mahalaga rin po na doon sa mga evacuation centers, sapat rin yung medical supplies, food supply, water supply. May monitoring po kayo nito? Yes, ma'am. Actually, kasama po siya doon sa pagkandak namin ng series of pre-disaster assessment meetings with regards to logistical requirements sa mga evacuation centers po. Alright. Ginoong Gozon, alam po namin na kayo po ay tuloy-tuloy po sa inyong pag-monitor. Baka meron po kayong paalala lang po sa ating mga kababayan na nasa mga lugar po na dadaanan ng Bagyong Tino. Okay. As of this time po, kailangan po lahat ng mga kababayan natin sa Eastern Visayas ay dapat nasa loob ng mga houses or mga safe areas. Kasi po kapag nasa labas tayo, baka matamaan tayo ng lumilipad ng mga debris dahil po sa lakas ng hangin. So, stay indoors po lahat tayo, stay safe po tayong lahat. And of course, paalala natin ma'am sa mga responders, wala po munang magkakandak ng rescue operations while nasa kasagsagan po tayo ng bagyo. Maninilikado lang po yung mga buhay ng ating mga responders. So, ibig sabihin po, ipahinto muna natin yung until sa tayo na tapos lumipas sa atin yung bagyo, saka lang po tayo mag-conduct ng search and rescue operations para po safe po tayong lahat. OCD Region 8 Officer in Charge, Ginoong Ray Gozon, maraming salamat po at mag-ingat din po kayo. Mga kapuso, sensitibo po ang susunod naming ibabalita. Kalunos-lunos ang sinapit na isang asong nasagasaan ng van sa San Mateo, Rizal. Lumuwa ang mata ng aso kaya kinailangang operahan. Saksi si Nico Wahe. Gabi nitong November 1, makikita ang pagmamaniobra ng van na ito sa may Pelbel Street, Barangay Santa Ana, San Mateo, Rizal. Habang nagmamaniobra, makikita rin ang isang asong nakahiga sa gilid ng kalsada. Nang makamaniobra, makikita ang distansya ng van at ng aso. At kung tatansyahin, dapat ay makikita ng driver na may aso sa harap niya. Maya-maya, dire-diretsyong nagmaneho ang driver. At ginulungan ng nakahigang aso. Huminto pa ito, saka umatras. Habang tila nangingisay ang aso, ang driver, imbes na iwasan, umabante kung nasaan ang aso, umatras ulit. Huminto pa saglit ang driver saka tila tinignan pa ang aso bago umalis. Ayon sa may-ari ng aso na si Bea, walang tao noon sa kanilang bahay at hindi nila alam na nakalabas ang 7 taong gulang na asong si Mama Dog. Last November 1, nasa sementeryo po kasi kami. Nag-visit po, tapos may business rin po kami. So wala pong tao sa bahay. Ngayon po yung dog po, si Mama Dog. Dito lang naman po talaga siya sa house. Yun nga lang po, nakalabas po siya nung araw na yun kasi wala nga pong tao, hindi po naipasok agad.
Si Mama Dog, buhay naman matapos masagasaan. Pero dahil nagulungan ng ulo, lumuwa ang kanyang kanang mata. Sobrang layo pa lang po niya since galing siya sa highway. Nandun na si Mama Dog. Parang sinadya niyang gulungan. Ang masama pa doon sa ulo mismo niya ginulungan si Mama Dog. Imposible raw na hindi nakita ng driver ang aso. Actually, dito nga po marami pong dumadaan na truck dito. Pero never po sila nakasagasa ng aso. Na mas malaki pa po yung sasakyan na yun kaysa sa van niya. Kanina naabutan namin kauuwi lang ni Mama Dog mula sa vet. Tinanggal na ng tuluyan ng kanyang kanang mata para hindi maimpeksyon. Buntis din ang aso at sa kabutihang palad ay hindi naman naapektuhan ng kanyang pagbubuntis. Nag-file na raw ng report sa pulis si Bea at nakikipag-usap na rin sa LTO para malaman ang pangalan ng driver ng van. Nakuha raw nila ang plate number nito. Ayon sa Animal Kingdom Foundation, sakaling mapatunayang sinadya ng driver ang pagsagasa, may mabigat daw siyang kahaharaping kaso sa ilalim ng Animal Welfare Act. Kung talagang ito ay sinadya na, papasok pa rin dyan ng ating Animal Welfare Act kasi yung pagsagasa mo, which is also intentional, no, ay meron kang intent to hurt, intent to commit yung pagpamalupit na tinatawag natin. 1 taong pagkakakulong na may multang hindi lalagpas sa 50,000 pesos ang kaharapin ng driver. Posible rin daw ma-revoke ang lisensya ng driver. Pwede rin natin yung ireklamo sa LTO, no? Pag nagreklamo tayo doon, syempre, magpapataw din ng penalty ang ating regulatory body at pwede siyang matanggalan ng lisensya. Handa rin daw magsampa ng kaso ang AKF laban sa driver ng van. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Iniimbestigahan at tinanggal sa pwesto ang isang pulis na nakatalaga sa Talisay, Cebu. Dahil po yan sa controversial na Bring Me Challenge sa kanyang vlog. Saksi, si June Veneracion. For 2,000 pesos, bring me 2,000 ha, drug user. Binigyan ng twist ng isang vlogger na pulis ang darong Bring Me. Mas malaki ang kanyang offer kung ang madadala sa kanya ay drug pusher. And for 5,000 pesos, dali ko ninyo og street level drug pusher. O sa pa inyong gihulat, attack na mga adik. Pero hindi kinatuwa ng liderato ng PNP ang kanyang gimmick. Wala yan sa police operational procedures. And so, the ACG and the IDM now conducts appropriate investigation. Nakakuha na ang PNP headquarters ng kopya ng kanyang video bilang bahagi ng isinasagawang investigasyon. Bago pa man ito mabura sa kanyang Facebook account na merong mahigit 400,000 followers. Meron pa pala siyang isang vlog na nagpa-bring me naman ng mga hindi rehistradong baril. Pinatawa na siya ng administrative relief habang gumugulong ang investigasyon. Siya po ay nasa administrative relief sa kautosan po ng ating Chief PNP. Pinag-i-explain po yung taong iyon, pati po yung kanyang chief of police. Sabi ng PNP, ang nangyari sa pulis sa Cebu ay magsilbi sana ng aral sa iba pang pulis na maging maingat sa kanilang online activity, personal man o opisyal, para hindi sila malagay sa alanganin at hindi makompromiso ang police organization. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi. Bumuhos ang pakikiramay sa unang araw ng burol ng pumanaw na content creator na si Eman Atienza. Sinariwa naman ni Kuya Kim Atienza ang mga alaala ng kanyang namayapang bunso. Saksi, si Vicky Morales. I have this peace that I don't understand. The pain is deep, but the peace is just as deep. I know that all things will work out well, Vic. Panahon lang yan. And I know na kinuha si Eman dahil may dahilan. At ang dahilan ay maganda. Maganda ang dahilan. I trust the Lord. Pero masakit. Masakit. Yeah. Pilit na nagpapakatatag si Kuya Kim Atienza sa pagpanaw ng kanyang bunso, ang social media influencer na si Eman. Ang bangungot ng sino mang magulang ang gumising daw kay Kuya Kim noong umaga ng October 23 matapos pumanaw ang kanyang anak October 22 sa Amerika. Oh my gosh. Vicky, nung we knew that alam namin na may problema si Eman. So, we were calling her the next day, hindi sumasagot. We knew there was a problem. May kutob ako noon eh. Nung natulog ako nung gabi na yon, ang prayer ko kay Lord,
Sana wag. Sana safe si Eman. Please protect my little Eman. Napaka-excruciating nung... Pagising ko ng umaga, chinek ko ang telepono ko. Ang sabi ni Feli, Kim, I have terrible, terrible news. The first thing I did, lumukod muna ako. Sabi ko, Lord, sana hindi to tunay. Sana nag-attempt. Sana nasuspital. So I called Feli. And then Feli said, Eman is gone. Nalambot ako talaga noon. Ito na yung kinakatakutan ko. Kung merong isang bagay akong kinakatakutan sa buong buhay ko na mangyari, ito yun. Nangyari na nga. Nung unang mga araw, tinanong ko si Lord, Lord, bakit? Bakit? But now, unti-unti lumalabas ang dahilan bakit binawi niya si Eman. Ang dami kong what if eh. Nagkulang ba ako sa oras na binigay ko sa anak ko? Nagkulang ba ako sa pangaral? I'm out here talking, telling people the gospel. Was I able to share enough to my family, to my kid? That gives me pain. Did Eman leave any note for you? I didn't read it. It was going to be ugly. So we want to remember Eman for all the beauty, for all the good things. Binalikan na lamang ni Kuya Kim ang paborito niyang alaala kasama ang kanyang bunso. Yung GMA ball. GMA ball. The first one. The first one. When she first walked that carpet, and she felt so beautiful. And then she felt so important. And then the pictures were being taken. She was posing. She was so beautiful. So proud of her. So proud of her. Core memory namin yun. I will never forget that, how beautiful she was that night. She was blooming. Oh, Eman, I'm so proud of you. Really. You know that naman eh. Alam naman niya yun eh. Hindi lang niya sinasabi sa akin. Nakukulitan niya sa akin yan kasi palagi ko yan sinasabi sa kanya. She knows that I am proud of her. Eman knows that Papa loves her so much. Ang ate ni Eman na si Eliana, inalala ang closeness nilang magkapatid. She's hilarious. She has much better fashion sense than I have. So I would always go to her and say, Eman, I don't know what to wear. Can you dress me? She would always do it. She would make me laugh. What's your favorite memory of her? Like, whenever you think of her, it's like the thing that you want to hold on to. We like to stick our heads out of the car window because we like the ear, so we would go down like EDSA or Osmeña Highway, with our heads out, both together, and we'd feel the wind on our hair. And What were you doing when you got the news? yeah, I was in my house in my apartment in Philly. I couldn't believe it. I still don't really believe it. You know what I mean? Yeah, I don't know. I'm having trouble thinking that it's real. Did you also share the same fear? I think so, and I don't know. I keep being really sad because we were supposed to grow together, right? Like, I wish we got to. What would you want to tell your sister? Right now, come back. I miss you. Bilang social media influencer, naging bukas si Eman sa kanyang mga naging karanasan, maganda man o hindi. I'm sorry for the lighting. I look so bad, but and I'm not gonna bother him. But my favorite. Kahalo ng kanyang mga kwelang post Magandang gabi mga kababayan. at mga fit check. Love these ballet flats. Prada gold metallic ballet flats. I got these in Paris. Steve Madden kitten heels. I got them from my mom. She bought them a long time ago. Hindi itinago ni Eman ang diskusyon tungkol sa kanyang mental health. Guys, if I pass away tomorrow, I want you to know I love you all very, very much. 14 years old. So pinadala namin agad sa professional. Pinatingin namin at na-diagnose ka agad na meron siyang bipolar disorder, PTSD, and many others. No? So ang pagiging bipolar kasi like Eman,
ano yan merong manic happiness. Sobrang saya. Matakot kayo pagka sobrang saya. Dahil ang kabaliktaran yan, pag bipolar ka, ay sobrang depressed. Ang mental health, ang mga problema sa mental health ay tunay. Kadalasan, akala natin ay maarte lang ang mga anak natin. Kapag nakitaan nyo ang anak nyo na may symptoms, paniwalaan nyo. Maaring nag-express kadalasan ng anak natin at akala natin ang arte nyo. Nung panahon namin, malalakas kami. Nung panahon namin, pinapalo lang kami, okay na kami. Iba sila ngayon. Iba sila. Ilagay natin ang ating sarili doon sa kanilang lugar at alamin natin, dapat malaman natin na ang mental health ay talagang seryoso at ang sakit sa utak ay nakamamatay. Kaya si Kuya Kim, kahit papano'y nabubuhayan ng loob. Dahil daw kasi kay Eman, meron ding mga naglakas loob na pag-usapan ang kanilang mga pinagdaraanan. Marami akong nakuha mga messages, Vicky. I still am on social media because pag binuksan ko social media ko, I see a lot of these kids, a lot of people messaging me, telling me how Eman has touched their life. At may mga nakuha akong mga messages din ng mga tao na sabi nila, depressed din ako. At yun ang nakaka-encourage. Yun ang comforting. Paalala rin daw ang nangyari kay Eman na mas maging mabuti sa kapwa sa pang-araw-araw na buhay, partikular sa mga sinasabi at kinokomento sa social media. Ang legacy ni Eman, mag-ingat ka. Be a little kinder. Pwede kang makamatay, pwede kang makasakit, pwede kang makasakit ng tao. But Eman, I just want to say that you did not die in vain. May dahilan. There's a reason why you left. And Papa and Mama will make sure that that reason is spread to as many people as possible. And when people are kinder every day, then Eman is alive. When I'm a little kinder today, Eman is alive in my heart. But I believe that you're my savior. Mga kapuso, kung kayo po ay may pinagdaraanan at nangangailangan ng payo, suporta, makakausap o makakaramay kaugnay sa mental health, maaari po ninyong tawagan ang mga hotline na naka-flash sa inyong mga screen. Bukas po ang mga linya ito, 24 oras. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.